Ang kaso natin ngayon ay punong-puno ng twist. Paano ang kaso ng magandang nursing student na to ay tumagal ng mahigit sa 6 na taon bago nasolusyonan? Ano ang ginawa at kinalaman ng 6 na lalaki na to sa kaso niya? Tara, alamin natin ang nangyari kay Holly Bobo. Ang bayan ng Decatur County sa Tennessee ay may populasyon na halos umabot lang sa 2,500 at ang lugar ay napapalibutan ng kagubatan at mga sakahan. Dito lumaki si Holly, pinanganak noong October 12, 1990. Siya ay 20 years old noong panahon ng krimen at estudyante na kumukuha ng nursing. Anak siya ni Karen at Dana. At mayroon siyang matandang kapatid na lalaki na may pangalang Clint na 5 taon ang tanda sa kanya. Si Karen, ang nanay ni Holly, ay nagtatrabaho bilang guro sa Scottsdale Elementary School. May connection din ang pamilya niya sa musika dahil sa pinsan ni Holly na si Whitney Duncan, isang country singer. Bukod dyan, si Holly rin ay isang mang-awit. Siya ay pinalaki sa isang pamilyang Kristiyano. Close si Holly sa kanyang ina, bagaman mahiyain sa umpisa. Ay iba ito sa kanyang tunay na personalidad. Ito'y ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Siya ay masayahing dalaga at magugustuhan ng sinuman ang kanyang natatanging personalidad. Bukod sa kanyang pamilya, si Holly ay may kasintahan na may pangalang Drew Scott na may plano sa kinabukasan nilang dalawa. Binigyan pa ni Drew si Holly ng promise ring na sumisimbolo sa kanilang pangako sa isa't isa. Si Holly nga ay nag-aaral ng nursing. Ito'y sa University of Tennessee at sabik siyang magsimula ng karera sa larangan ng pag-aalaga sa kalusugan. Ang buhay sa maliit na bayan ay mapayapa at ang mga pangarap ni Holly para sa hinaharap ay nakatuon sa pagkakaroon ng pamilya kasama si Drew at sa kanyang pagiging nurse. Noong April 13, 2011, maaga nagsimula ang araw ni Holly. Siya ay gising na bandang 4:30 ng umaga. Nag-aaral para sa kanyang exam na magaganap bandang alas 8 ng umaga. Ang kanyang ina na si Karen ay naghanda ng kanyang baon bago pumasok sa trabaho. Sabi ni Karen, nakaupo si Holly sa mesa ng kusina, nag-aaral at binigyan ko siya ng kiss. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya katulad ng ginagawa ko tuwing umaga. 7:30 ng umaga, tinawagan siya ng kanyang boyfriend na si Drew sa cellphone. Siya ay nasa labas, nangunghuli ng pabo o naghahanap nito sa lupain ng lola ni Holly. Matapos na maikling pag-uusap, kinuha ni Holly ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa nakaduktong na carport. Handa na siya para pumasok sa paaralan. Mga bandang 7:45 na umaga, si James Barnes, isang kapitbahay, ay hindi mapigilan na marinig ang pag-aaway sa kabilang bahay. Narinig niya ang boses ng isang babae na sumisigaw sa isang tao. Dahil sa kanyang pagkabahala, sumilip si James pero hindi niya makita ang pinagmulan ng ingay. Ang sunod na narinig niya ay mga sigaw na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang narinig, agad na tinawagan ni James ang kanyang ina habang papunta sa trabaho. Hinihikayat niya ito na ipaalam kay Karen ang nakakagambalang ingay na narinig niya sa kanilang bahay. Samantala, ang patuloy na pagtahol ng aso ng pamilya ay nagpagising kay Clint, ang kapatid ni Holly, mula sa kanyang pagtulog. Sinubukan niyang tingnan kung ano ang nangyari at narinig niya ang mga hindi pamilyar na boses. Mukhang puno ito ng tensyon. Nang itaas niya ang kurtina ng bintana, nakita niya ang 2 tao sa carport. Parehong nakaluhod, malapit sa garahe. Tila nagtatalo. Nakilala niya na ang isa sa mga tao ay si Holly at inakala niya na ang isa pa ay si Drew, nakasintahan nito. Ang lalaki ay nakasuot ng camouflage outfit. Isang detalye na nagpaniwala kay Clint na si Drew nga ito. Nag-uusap pa sila ng gabi bago ito nangyari at alam ni Clint na maghahanap ng pabo si Drew sa umagang iyon. Dahil sa pagkalito, nagdalawang isip si Clint kung dapat pa siyang makialam sa away ng dalawa. Kagigising lang kasi niya at hindi pa niya tiyak kung ano ang nangyayari kaya sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina.
para itanong kung wala bang pasok si Holly sa paaralan. Ngunit hindi nasagot ang mga tawag, kaya nag-iwan siya ng text message, umaasang tatawag din ng ina. Samantala, sinumbong ng ina ni James kay Karen ang nangyari. At agad naman tumawag ang nag-aalalang ina sa bahay. Sinagot ni Clint ang tawag at tinatanong ang tungkol sa mga plano ni Holly para sa paaralan dahil nandun lang siya sa labas kasama si Drew. Dito napagtanto ni Karen na may mali. Sabi nito, hindi ko alam kung bakit ko ito nasabi. Bigla na lang parang natulala ako at sinabi ko, hindi yan si Drew. Tawagan mo lahat ng kapitbahay. Sa tingin ko, yan ang sinabi ko. Pagkatapos ay tumakbo ako sa opisina at tumawag ng 911. Hindi ko maalala kung ano ang eksaktong sinabi ko, pero naalala ko na sinabi nila na ito ay sa Henderson County at nakatira kami sa Decatur County. Kaya pakiramdam ko ay pumagsak ako sa sahig sa puntong iyon at sa tingin ko tumawag ako kay Clint pero hindi ko na talaga matandaan kung ito ba'y mula sa telepono ng library o ng opisina. At ang sabi niya, hindi pa papasok si Holly sa paaralan ngayon. Kasama ba siya ni Drew na maghahanap ng papo? At sinabi ko, hindi yan si Drew. At sa isang punto, sinabi ko pa, kumuha ka ng armas at b***in mo siya. Nalito si Clint at tinanong ang kanyang ina kung gusto ba nitong b***in niya, si Drew. Ngunit binaba ni Karen ang telepono. Ang kanyang anak ay pumunta sa likod ng pinto at nakita si Holly at ang lalaki na papunta naman sa kagubatan. Hindi siya kinakalatkad at naglalakad siya ng kusa. Bilang tugon sa pakiusap ng kanyang ina, kumuha si Clint ng armas at lumabas mula sa garahe kung saan nakita niya ang mga dugo malapit sa kotse ni Holly. Sa takot at pag-aalala, tumawag siya ng 911. Kasabay nito, tumawag din si Karen sa mga emergency services. Ito'y sa gitna ng kanyang pag-aalala. Umuwi siya kasama ang isang kaibigan na nagmamaneho para sa kanya dahil sa sobrang kinakabahan siya. Bandang 8:10 ng umaga, tumating ang mga otoridad kasunod ni Karen sa isang pagtatangka na mahanap ang kanyang anak. Pumunta si Karen sa kagubatan, tinatawag ang pangalan ni Holly, ngunit nabigo ito. Si Dana naman, ang ama ni Holly, ay umuwi na din at nakita niya ang buong lugar na pinalilibutan ng Tennessee Bureau of Investigation or TBI, kasama ang FBI, SWAT at US Marshals. Gayunpaman, tila magulo at hindi organisado ang eksena na may mga tao tila walang ginagawa at parang hindi alam kung anong susunod na gagawin. Dito hinikayat ni Dana ang mga otoridad na kumilos agad. Sinabihan silang hanapin si Holly. Sa pag-aakalang ang kumuha kay Holly ay maaring kilala niya, ay nag-isip si Dana ng mga posibleng tao na gumawa nito sa kanyang anak. Kinumpirma ng mga investigador na ang mga dugo sa garahe ay kay Holly nga. Ito ay nagpatunay na nasa panganib talaga ang babae. Kaya ang bagong komunidad ng Decatur County ay nagtulungan upang hanapin siya. Ang mga otoridad kasama ang mga search dogs, helicopters at libo-libong voluntaryo ay sinuyod ang paligid. Araw-araw, umaasa makakakita ng anumang palatandaan ng nawawalang si Holly. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa AT&T upang matunton ang cellphone ni Holly. Sinundan nila ang signal at natukoy na ang kanyang CP ay naglakbay sa Decatur County patungong Hilaga sa isang kagubatan malapit sa Interstate 40 bago kumuha ng ruta patimog sa ibang daan. Ang paggalaw ng cellphone ay tumigil bandang 8:30 hanggang 9 ng umaga. Ito ay sa Gooch Road. Agad na pinagtuunan ng pansin ng pulisya ang posibilidad na ang suspect ay maaring nasa loob ng bahay. Ito ang dahilan para sumailalim sa pagsusuri ang kanyang kapatid na si Clint. Hinanap ng mga otoridad ang kahit anong pwedeng maging lead. Siniyasat siya kaagad. Natuklasan ang posibleng mga gasgas sa kanyang katawan. Sinuri rin ang kanyang computer, minonitor ang kanyang cellphone at sumailalim siya sa polygraph test ng 2 beses. Sa kalaunan, napatunayan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sa mga sumunod na araw at linggo pagkatapos ng pagdukot, natuklasan ang mga ebidensya sa mga daan. Ang mga gamit ni Holly ay nagkalat sa iba't ibang lugar. Kasama na ang kanyang homework, notebook, cellphone at ang baon na inihanda ng kanyang ina para sa kanya noong umaga ding yun. Isang linggo na ang lumipas mula nang madukot si Holly at nagtipon ng komunidad para sa isang vigil.
puno ng pag-asa at nagdarasal para sa kanyang ligtas na pagpapalik. Sa gitna ng kawalang kasiguraduhan, mahigpit na nagkaisa ang Decatur County na determinadong maiuwi si Holly. Habang lumilipas sa mga linggo, ang mga pangalan tulad ni Zach Adams, ang kanyang kapatid na si Dylan, pinsan na si Jason Autry at kaibigan na si Shane Austin ay naging sentro ng investigasyon sa pagdukot kay Holly. Ang mga lalaking ito ay kilala sa komunidad bilang mga hindi mapagkakatiwalaan at may masamang reputasyon dahil sa kanilang mga gawain na may kadikit na bawal na gamot. Sa kanilang grupo, si Zach Adams ang umangat sa radar ng pulisya. Si Zach ay may mahabang listahan ng kaso kasama na ang mga pag-aresto dahil sa mga kasong may kinalaman sa bawal na gamot, pagnanakaw at pananakit. Noong taong 2004, binil pa niya ang kanyang ina sa bandang tuhod at noong 2005 nagbanta na papatay ng kanyang mga lolo at lola. Alam ng mga pulis ang nakaraan ni Zach kaya nagdesisyon silang bumisita sa kanyang tahanan. Sa kabila ng mga hinala laban sa kanya, matindi na tumanggi si Zach sa anumang may kinalaman sa pagkawala ni Holly. Nagbigay siya ng alibi. Sinasabing nasa bahay siya kasama ang kanyang kasintahan na si Rebecca Earp at ang kanyang kapatid na si Dylan. Ito ay noong umaga na nawala si Holly. Wala pang sapat na ebidensya para maglabas ng warrant o upang arestuhin siya, kaya pinalaya siya ng pulis. Dahil dito, inilipat ng mga otoridad ang kanilang atensyon sa isa pang tao sa Decatur County. Ito'y si Terry Britt, isa ring kawatan na nakatira malapit sa bahay ni Holly. Si Britt ay gumugol ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Dahil sa pagdukot at iba pang kaso, kilala siya sa kanyang kasaysayan ng pagkuha ng mga batang babae na may kulay asul na mata, blonde na buhok, at katulad ng itsura ni Holly. Ang kanyang tirahan sa hilagang bahagi ng Decatur County ay tumutugma sa mga direksyon ng cellphone ni Holly. Noong araw na siya ay nawala, nang kumatok ang pulis sa pinto ni Britt, ang kanyang agad na tugon ay tumatanggi agad ito. Kahit bago pa man magsalita ang mga pulis, sinasabing hindi siya nanamantala ng kahit sino. Ang reaksyon na ito ay dala ng balita ukol sa pagkawala ni Holly na kumalat sa buong lugar. Ang alibay ni Britt ay sinasabing bumili siya ng bathtub kasama ang kanyang asawa sa isang yard. Ngunit walang record ang tindahan ng ganitong pangyayari. Lumakas ang hinala ng mga otoridad at nakakuha sila ng search warrant. Dinala ang mga cadaver dogs upang maghanap sa kanyang ari-arian. Ang mga aso ay nagbigay ng signal ng posibleng mga bakas sa dalawa sa mga sasakyan ni Britt at sa iba't ibang mga sasakyan sa paligid ng kanyang bahay. Sa kabila ng pagkuha ng mga ito para sa DNA testing, walang lumitaw na ebidensya. Upang mas lalo pang siyasatin, ginamit ng mga pulis ang wiretapping sa telepono ni Britt at taglagay ng mga bag o BUG sa kanyang bahay at umaasa sila na makakakuha ng anumang pag-uusap na may kinalaman kay Holly. Subalit ang mga pagsisikap ay hindi nagbunga ng anumang tagumpay. Ito pa ay nag-iwan ng maraming tanong kung dapat bang mailigtas si Britt mula sa mga hinala. Gayunpaman, isang recording ng pag-uusap ni Britt at TBI agent na si Terry Dicus ang lumabas kung saan ang suspect ay tila nagbabahagi ng mga nakakabahalang fantasy tungkol sa pagdukot kay Holly. Sinabi niya, "Bata, maganda, perpekto ang katawan, para siyang laruan." Ayon kay Terry, sabi ni Britt, hindi na makapaghintay na kunin siya kung saan man niya balak dalhin kasi gusto niya ang batang iyon. Sa kabila ng mga nakakatakot na nilalaman ng pag-uusap, pinanatili ni Britt ang kanyang pagka-inosente at nahihirapan ng mga investigador na makahanap ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Holly. Kalaunan, isang handwritten na resibo para sa bathtub ang natagpuan sa loob ng safe ni Britt. Dahil dito, nagdesisyon ng mga investigador na itigil ang pagsisiyasat kay Terry Britt. Sa loob ng 3 taon, tila walang progress ang investigasyon hanggang sa isang mahalagang pangyayari ang naganap noong February. Si Zach Adams, isa sa 4 na lalaking unang tinanong tungkol sa pagkawala ni Holly, ay muling napahamak. Sa pagkakataong ito, naharap siya sa mga kaso ng pagnanakaw at pananakot sa kapatid ng kanyang kasintahan gamit ang isang armas. Nakulong si Zach dahil sa mga kasong ito. Habang siya ay nasa bilangguan, ang kanyang kapatid na si Dylan ay nagkaroon din ng mga legal na problema dahil sa pagnanakaw ng mga armas. Si Dylan ay may learning disability at may mababang IQ.
Napansin ito ng kanyang lolo at na madalas niyang pagrambuli ng mga detalye sa mga kwento. Sa kabila nito, itinuring ng mga otoridad na sapat ang kanyang kakayahan dahil nakakuha siya ng lisensya para sa pagmamaneho. Kalaunan, nakakuha si Dylan ng kalayaan sa mga kasong kinasangkutan niya sa pamamagitan ng isang plea deal. Ang kondisyon ay kailangan niya manirahan kasama ang isang retiradong opisyal ng pulisya na isang kaibigan ng pamilya Bobo. 5 linggo matapos lumipat si Dylan sa tirahan ng retiradong opisyal, isang tawag sa mga emergency services ang nagdala ng bagong pagbubunyag sa komplikadong kaso. Inangkin ni Dylan na mayroon siyang impormasyon tungkol sa nangyari kay Holly. Ayon sa kanyang salaysay, nakita ni Dylan si Holly noong umaga noong April 13 sa sala ng bahay ni Zach. Nakaupo sa isang berdeng upuan, suot ang pink na damit. Kasama sa kwarto ang 2 pang tao, ang kanyang pinsan si Jason at ang kanilang kaibigan na si Shane. Inilahad ni Dylan na mga lalaking ito ay umabuso kay Holly at sinasabing naka-videotape pa ang mga nakakagambalang gawain. Sa loob ng higit sa 3 taon, si Zach ay palaging gumagawa ng mga nakakatakot na biro tungkol sa pagkawala ni Holly at kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya mahanap ng mga pulisya. May mga ulat pa nga na pinagyabang niya ang pang-aabuso kay Holly. Sinabi niyang narecord niya ang sarili niyang gumagawa ng mga hindi kanais-nais na bagay kay Holly na tumutugma sa pahayag ni Dylan. Gayunpaman, ang sinasabing videotape ay hindi kailanman nakita ng mga otoridad. Ginamit pa ni Zach ang pangalan ni Holly bilang pagbabanta laban sa kanyang dating kasintahan. Sinabi niya, itatali kita gaya ng ginawa ko kay Holly at hindi ka na muling makikita. Kahit na ang sinasabing videotape ay hindi natagpuan at ang unang pag-amin ni Dylan ay binawi matapos ang mga alegasyon ng pamimilit, ang mga pahayag na ito ay humantong sa pag-aresto kina Dylan, Zach, Jason at Shane. Napag-alaman, kalaunan na sina Zach at Jason ay naging estudyante pa ni Karen, ina ni Holly, noong sila ay nasa elementarya pa. Noong April 30, 2014, nabigyan ng immunity si Shane bilang kapalit ng kanyang kooperasyon. Ngunit makalipas ang 3 linggo, binawi ang immunity niya dahil sa mga alegasyon na tumigil siya sa pakikipagtulungan. 5 buwan pagkatapos, noong September 13, 2014, isang lokal na lalaki na si Larry Stone ay nakatagpo ng isang bagay habang naghahanap ng ginseng sa kagubatan. Ang kanyang nadiskubre ay isang bungo ng tao at isang balde na naglalaman ng mga buto ng tao. Ang bungo ay may butas ng bala na tumagos mula sa likuran hanggang sa kaliwang cheekbone. Kinumpirma na ito ay mga labi ni Holly kasama ang mga skeletal evidence. Natagpuan din ng mga personal na gamit tulad ng mga pitaka, lipstick, panulat at maging ang inhaler ni Holly. Sinabi ng isang saksi, "Gusto ko lang sabihin sa pamilya Bobo na humihingi ako ng paumanhin para sa pagkawala na nagdulot ng matinding hinanakit dahil sa mga lalaking ito." Sa panahon ng paglilitis, kitang-kita ang emosyonal na epekto sa pamilya ni Holly nang mawala ng malay si Karen sa harap ng mga na-recover na gamit ni Holly. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natagpuan ang isa sa mga suspect na si Shane na patay sa isang hotel room noong February 2015. Patapos ang pagkamatay, ang 3 pang natitirang mga suspect na sina Zach, Dylan at Jason ay nagpatuloy sa kanilang mga legal na laban na umabot pa ng 3 taon na nagdeklara ng kanilang pagka-inosente sa mga kasong pagdukot, krimen na may pisikal na karahasan at pagpatay na may kinalaman sa kaso ni Holly. Sa panahong ito, patuloy na hinabol ng mga investigador ang mga pag-amin mula sa alinman sa mga akusado. Noong 2015, pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi sa kanyang kasalanan, nakipagkasundo si Jason sa mga piskal. Pumayag siyang tanggapin ang 8 years na sentensya para sa mga kasong aggravated kidnapping at solicitation to commit murder, kapalit ng pagiging testigo laban sa iba pang mga suspect. Ito ay sa paglilitis na itinakda para sa September 2017. Sa kanyang testimonya, pinakita ni Jason ang isang version na iba sa mga naunang pahayag ni Dylan. Ayon kay Jason, pumunta siya sa bahay ni Shane sa pag-aakala na magsisession sila, ngunit natuklasan niya ang si Zach, Dylan at Shane ay kinuha
at inatake na si Holly. Sinabi ni Jason na nakita niya si Dylan na nagsusunog ng mga bagay sa isang malaking bariles habang si Zach ay nakatayo naman sa tabi ng kanyang pickup truck. Ayon sa mga paratang, hiningaan ni Zach si Jason ng tulong para ilibing ang isang katawan na nakabalot sa isang kumot sa likod ng kanyang truck. Humingi si Jason ng mga bawal na gamot kapalit ng kanyang tulong at pumayag na tulungan si Zach na itago nga si Holly. Habang nagmamaneho, napansin ni Jason na walang mga pala sa truck, kaya minungkahi niya na itapon ang katawan sa tubig. Sinabi niya na ang mga laman ni Holly ang nagpapalutang dito, kaya tinanggal niya ang mga ito para manatiling nakalupog ang katawan. Patapos ito, nagmaneho sila papunta sa isang inabandonang lugar malapit sa Tennessee River na may layuning itapon nga si Holly. Sa daan papunta sa lokasyon na iyon, walang awang nagyabang si Zach tungkol sa pang-abuso kay Holly sa kamalig ng lola ni Shane at inangkin na si Dylan at Shane ay nagsamantala rin kay Holly. Pagdating sa tabi ng ilog, sinabi ni Jason na habang binababa nila si Holly, nakita niyang gumalaw ang mga paa nito. Narinig din niya ang isang mahinang tunog ng paghingi ng tulong mula sa kumot. Nabahala si Jason sa kanyang nakita, kaya binalaan niya si Zach na agad namang kumuha ng armas mula sa kanyang kotse upang barilin sa ulo si Holly. 3 beses ang putok. Dito narinig nila ang paparating na bangka malapit sa kanilang kinalalagyan. Dahil sa takot na mahuli, nagmadali ang grupo na ilagay ulit ang katawan sa truck. Matapos ang insidenteng ito, lumapit umano si Zach kay Jason na may isa pang alok, ang patayin ng kanyang kapatid na si Dylan. Ang motibo ay para patahimikin si Dylan na hindi mapigilan ang pagkwento tungkol sa nangyari kay Holly. Bilang kapalit, pinangako ni Zach kay Jason ang bahagi ng kanyang mana kapag namatay ang kanyang mayamang lolo. Tinanggap naman ni Jason ang alok ni Zach at dinala si Dylan sa Tennessee River sa isang bangkang ginagamit sa pangingisda na balak patayin at itapon na lang sa ilog. Subalit, ang plano ni Jason ay naudlot nang may dumating na mangingisda na nakilala si Dylan at kilala rin ang kanyang lolo. Sa pagkakakilanlang ito ay napaurong ang intensyon ni Jason at hindi na niya ito sinubukan muli. Dagdag pa rito, sinabi ni Jason ng inangkin ni Zach na naroon sila sa bahay ni Holly sa araw na iyon upang ituro kay Clint kung paano magluto ng mga ilegal na gamot. Ngunit dumating sila ng maaga at natagpuan si Holly na sumigaw nang makita sila. Itong dahilan ng kanilang pagdukot sa kanya. Tinanggi ni Clint ang mga paratang. Sa huli, napatunayan na wala siyang kinalaman sa insidente matapos maging isa sa mga taong naging suspect ng mga investigador. Sa pag-usad ng paglilitis at testimonya ni Jason, ang pangunahing suspect nga ay si Zach at wala nang iba. Ngunit maraming mga isyu ang pumapalibot sa pagkakasangkot ni Zach sa kaso ni Holly. Nang i-map out ng mga otoridad ang signal ng kanyang cellphone laban sa telepono ni Holly noong umagang iyon, napag-alaman nila na siya ay ilang milya ang layo mula sa lugar kung saan nila natunton ang telepono ni Holly. Gayunpaman, ilang mga saksi ang nagsabing nakita nila si Zach na pinaslang nga si Holly. Isa sa mga kilalang saksi ay ang kanyang dating kasintahan na si Rebecca. Sa panahon ng paglilitis, sinubukan ng abogado ni Zach na si Jennifer Thompson na sirain ang kredibilidad ni Rebecca sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang sinasabing paggamit ng bawal na gamot at nagmumungkahi na malabo ang kanyang memorya. Sinabi ni Thompson na si Rebecca ay binantaan ng TBI agent na si Valerie Trout na nagpapahiwatig ng motibo upang magsinungaling. Iginiit ng abogado ng desperado ang mga investigador na magtalaga ng responsibilidad para sa pagpatay kay Holly at sinasabing hindi patas at tinutok ang kanilang atensyon sa kanyang kliyente. Sa kabila ng lahat ng ito at kahit hindi tumugma ang deskripsyon ni Clint sa mukha ng dumukot na si Zach, ay napatunayan pa rin itong guilty at nahatulan noong September 22, 2017 para sa pagdukot, pang-aabuso at pagpatay kay Holly. Dati naharap si Zach sa parusang kamatayan, ngunit humiling siya na magsilbi ng habang buhay na sentensya sa bilangguan na tinanggap naman. 5 taon pagkatapos noong 2022, humiling si Zach ng isa pang paglilitis, ngunit tinanggihan na ito ng Tennessee Appeal Court
Noong 2018, ginawa ni Dylan Adams, kapatid ni Zach, ang tinatawag na Alford plea sa isang mas mababang paratang na facilitation of murder na nagresulta sa 35 years na sentensyang kanyang pinagdadaanan ngayon. Samantala, si Jason Autry ay nakalaya mula sa bilangguan noong September 2020. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas, naharap siya sa bagong problema nang siya ay nasama sa isang federal gun charge noong 2021. Noong 2020, nagpakilala ang mga representative ng Tennessee ng Holy Bobo Act na may layuning palawakin ang Tennessee Endangered Persons Alert Program bilang pag-alala kay Holy. Ang batas ay nagbibigay ng pahintulot sa TBI na maglabas ng Endangered Person Alerts para sa anumang nawawalang tao na wala pang 21 years old na mas malawak kaysa sa dating limitasyon na 18 years old. Ito ay naging epektibo noong January 2021. Sa kabila ng mga legal na komplikasyon at hamon, ipinahayag ng pamilya ni Holy ang kanilang paniniwala na ang tamang mga tao ay nakulong na. Pagkatapos ng paghahatol kay Zach, diretso siyang hinarap ni Karen sa kanyang talumpati. Alam ko na ang anak ko ay lumaban ng husto para sa kanyang buhay. At alam ko na nagmakaawa siya dahil mahal at pinahalagahan ng aking anak ang buhay. Ngunit pinili mo ko rin iyon mula sa kanya at wala kang pinakitang pakitignan mo ako. Wala kang pinakitang kahit anong pagsisisi sa anumang ginawa mo. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon at kalahati, nararamdaman ko na nakamit namin ang hustisya para sa aming anak. Namuhay kami ng mahirap na buhay at naglakad sa isang mahirap na daan sa loob ng 6 at kalahating taon. Kaya isinasalang-alang ko iyon sa aming desisyon para sa hinaharap, sa pag-asang maaari naming simulan na buuin muli ang natitirang bahagi na aming buhay. At kung may anumang kagalakan na mahahanap sa buhay, maaari naming simulan itong hanapin. Ikaw, ano masasabi mo sa kaso ni Holy? Nahanap na nga ba talaga ang mga salarin? Tingin mo sapat na ba ang mga hatol dito? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!